Okay, tara na't simulan. Kung may lupa ka at pinapangarap mo itong gawing isang kumikitang free-range chicken farm, para sa'yo itong pag-uusap natin. Himayin natin lahat ng kailangan mong malaman. Siyempre, ito yung pinakaunang tanong, di ba? Para sa mga nagbabalak na mag-farmer o kahit sa mga OFW na naghahanap ng pag-iinvestan, kikita ba talaga ako dito? Sa mga susunod na minuto, ilalatag natin yung buong plano, mula sa pangarap hanggang sa kita. So, unahin natin yung bakit. Ano bang meron sa free range at bakit parang ang daming nahuhumaling na pasukin ang ganitong klaseng farming? Well, simple lang. Hindi ka lang basta nag-aalaga ng manok eh. Nakakapag-produce ka ng produkto na mas masarap, mas mataas ang kalidad. At dahil masaya at healthy ang mga manok, mas panatag din ang mga consumer. At yan, sa negosyo, malaking bintahe yan. Ang ganda ng pagkakasabi dito, no? Hindi lang daw tungkol sa patuka. Ang free-range farming, isang buong sistema yan. Mahalaga yung kapaligiran nila, yung kalayaan nilang maging manok. Yan ang sikreto. Okay, tama na muna sa pangarap. Let's get real. Pag-usapan natin yung pinaka-practical na bagay, ang pera. Magkano ba talagang kailangan mong ihanda para masimulan to? Ito, kailangan yung tandaan. May isang malaking monster sa budget nyo at yan ang gastos sa patuka o feeds. Isipin nyo, 70%, 70% ng lahat ng gagastusin nyo sa operations, dyan lang mapupunta. Grabe, no? So, heto ang isang sample breakdown para sa 100 manok. Yung sisiw mga 5 to 6,000. Pero tingnan nyo yung housing o kulungan, yan yung medyo mabigat sa simula. Aabot ng 100,000 pataas. Tapos, syempre yung patuka para sa unang taon, mga 40,000 pesos. Kaya kung pagsasamahin natin lahat, ang target puhunan na dapat nyong ihanda para sa 100 manok ay nasa 150,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Siyempre, pwede pa yang bumaba kung madiskarte ka sa mga materyales. At dahil nalaman natin na ang feeds ang pinakamalaking gastos, dito mismo dapat tayo mag-focus. Paano ba natin mapapababayan? Dito papasok yung mga matalinong diskarte. May dalawang landas kang pwedeng tahakin dito. Pwede kang dumepende sa commercial feeds. Madali, convenient, pero mahal at pabago-bago ang presyo. O pwede kang gumamit ng mga natural at lokal na alternatibo. Mas kailangan ng effort pero ang laking matitipid mo, aabot ng 30 to 50%. At ito yung mga game changer natin. Mga pwedeng itanim sa paligid, darak, madre de agua, azola, puno ng saging. Ang dami! Kapag natutunan mong gamitin at ihalo ang mga to, yung nakakatakot na 70% na gastos sa feeds, kayang-kaya mong pababain. Okay, sa kahit anong farming, hindi maiiwasan yung mga what if. Paano kung magkasakit sila? Kaya ang paghahanda para sa kalusugan ng mga alaga mo ay super importante. Hindi ito optional. Ang mindset ng isang magaling na farmer, laging nauuna. Pag-iwas, hindi paggamot. Isipin mo, mas mura ng dehamak ang magpakain ng bawang kaysa bumili ng antibiotics, 'di ba? Prevention is key. At ang nakakatuwa pa, karamihan ng mga kailangan mo para sa first aid kit ng mga manok mo, nasa kusina o bakuran mo lang. Bawang bilang natural antibiotic, luyang dilaw para sa pamamaga, luya para sa sipon. Napaka-resourceful ng Pinoy farming. Pero linawin lang natin ha, itong mga natural na lunas, ito yung pang-araw-araw na depensa. Pero dapat may nakahanda ka pa rin mga gamot tulad ng dewormers at antibiotics para sa mga emergency. Gamitin lang sila kapag talagang kailangan na. So napag-usapan na natin ang bakit, magkano at paano. Ngayon sa pinaka-exciting na parte, kailan ba talaga papasok yung kita? Ano ang itsura ng return on investment mo? Dito pa lang, kitang-kita na ang bentahe. Ang presyo ng itlog mo halos doble kumpara sa ordinaryong itlog sa palengke. Dahil yan sa kalidad at sa kwento sa likod ng bawat itlog na galing sa masayang manok. At kung i-compute natin yan sa 100 inahin na consistent mangingitlog, pwede kang kumita ng mahigit 26,000 peso kada buwan. Gross income pa lang yan ha, pero napakalaki na ng potensyal. Pero, at ito ay isang malaking pero, hindi ito overnight success. Ang farming ay isang marathon.
Asahan mo na sa ika-6 na buwan pa lang, magsisimulang mangitlog ang mga alaga mo at baka umabot pa ng 1.5 taon bago mo masabing, okay, kumikita na talaga ako. Kailangan ng tiyaga. At para ibuod ang lahat, ito ang pinakamahalagang payo. Magsimula ka sa maliit, huwag magmadali, kabisaduhin mo muna ang sistema lalo na sa pagmamanage ng feeds. Kasi sa huli, ang magsasaka ng may alam ang siyang nagtatagumpay. Ayan, nailatag na natin ang buong mapa mula sa gastos, sa diskarte, hanggang sa potensyal na kita. Malinaw yung daan, pero kailangan ng sipag at dedikasyon. Ang huling tanong na lang ay para sa'yo. Handa ka na ba?